Kasama ko yung aking anak at kukunin nga namin yung talbos ng ampalaya at bunga mga kaluto. Medyo malapit na kami mga kaluto. Ate Watet, asan na yung ampalaya? Talagang hinarvest mo na? Hinarvest mo na? Malamok? Ito na yung talbos ng ampalaya at bunga mga kaluto. Ang dami. Ang gagawin nating luto dito, dinengdeng na lang. Sasahugan natin ng pritong isda. Halina kayo at samahan nyo na po ako mga kaluto. Nandito na kami sa aming bahay mga kaluto. Ibuhos muna natin yung ating talbos ng ampalaya at bunga mga kaluto. At yung mga hindi pa nahiwalay sa tangkay ay ating hiwalay na mga kaluto. Kaya hinarvest na nung aking hipag yung kanyang ampalaya mga kaluto dahil malamok daw po sa kanilang lugar, kaya hinarvest na niya. Pagkatapos po nating talbusin yung ating dahon ng ampalaya mga kaluto ay uumpisan na nating magprito ng ating isasahog na pritong galunggong mga kaluto. Bali magpriprito lang po tayo ng tatlong galunggong mga kaluto dahil tatatlo lang naman kaming kakain. So habang tayo nagpriprito mga kaluto ay atin nang huhugasan yung ating tinalbos kanina at yung mga bunga mga kaluto. Napakasustansya nung mga gantong gulay mga kaluto kapag ganto ang lulutuin mo. Susubukan ko ngayon yung aking anak kung magugustuhan yung sabaw nitong ating lulutuing dinengdeng na ampalaya. At maglalagay lang din po tayo ng luya. Yan nga po mga kaluto, pinipit-pit ko na. Pagkatapos nga nating pitpitin yung ating luya mga kaluto ay isunod na nating slicein yung ating bunga ng ampalaya mga kaluto. Mas masarap pa sana kung meron tayong kuros o yung dried shrimp mga kaluto na ihahalo sana natin dito, kaso naubusan na po ako. So yan mga kaluto, hinango ko na yung priniprito kong galunggong. Magpapakulo na po tayo ng tubig, bali 2 bao po ng tubig ang aking isasabaw at linagay ko na rin po yung ating luya at bagoong mga kaluto. Bali tinansya ko na lang din po kung gaano karami yung bagoong na aking linagay at hintayin po natin na kumulo ito mga kaluto. At pagka kumulo na po mga kaluto ay ilagay na po natin yung ating bunga ng ampalaya. At takpan po muli natin at hintayin po natin kumulo uli bago natin ilagay naman dyan yung ating pritong galunggong mga kaluto. At kapag kumulo po uli ay ating hanguin yung ating pritong galunggong para hindi po siya maderder o ma-overcook yung ating sahog na pritong isda mga kaluto. Yan naman mga kaluto, linagay ko na rin po yung dahon ng ampalaya at unting halo-halo. Ayan, at ilagay uli natin yung ating panahog na pritong galunggong mga kaluto. At hintayin po natin kumulo uli ito mga kaluto hanggang sa maluto na po yung dahon ng ampalaya mga kaluto. Ramanan pa yun. Pumanakpak ti pait na George! Yan mga kaluto, tayo kakain na at magbigay muna tayo ng pasasalamat sa Diyos. Let's pray. Maraming salamat Ama sa pagkain ito. Linisin mo upang siyang maging kalakasan ko. And Lord God, salamat din Ama sa mga biyayang pinagkaloob mo, yung pag-iingat mo sa aming kalusugan Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mantayong kakabsat! Higup tayo di ko nga napait. Ay namayat. Naghalo yung pait at yung lasa nung ginger, yung luya. Kaya medyo masarap.
Ayun, kakabsat. Dapat ko na. Ayun, nagsidatay ti dinengdeng puro parya. Plus pritong galunggong. Maya. Nawala yung pait ng bunga. Maya, di pait na George. Buti na lang sanay akong kumain ng gulay. Lumaki kasi akong kumakain ng gulay, mga kaluto. Kaya yung mga anak nyo, sanayin nyo na. Hanggat bata pa, sanayin nyo lang kumain ng gulay. Ako kasi nasanay. Kaya kahit na anong gulay, kinakain ko. Saka hindi ako mapili sa ulam. Ito ang masustansya talaga. Maglalambing lang po ang inyong kaluto. Pa-like, pa-comment, pa-share, and pa-follow na lang po. Maraming salamat! Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing laging magdasal, count your blessing, and stay positive!